ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Mga trabahador mula sa iba't ibang probinsya kinagat ang appealing offer ng mga nagpakilalang recruiter sa kanilang lugar. Nang mapadala na nila ang mga trabahador sa Pangasinan, sa isang iligal na pagawaan daw pala ng sigarilyo ang kanilang bagsak. Nadamay pa ang may 100 magagawa sa isinagawang raid ng kapulisan Nobyembre ng nakaraang taon. Kaya nitong May 23, 2024, dumulog sa resibo ang pamilya ng ilan sa mga nakulong na trabahador. Ireklamo ko yung unang-una po, yung mga nag-recruit sa kanila na ang usapan po kasi ng recruit na construction. Pagdating po sa Pangasinan, pagawaan po pala ng mga sigarilyo. Sigaw ng pamilya ng mga nakulong, makapiling na sana nila ang mga wala raw kamalay-malay nilang makal sa buhay. Sa mahigit 100 trabahador na nakakulong simula Nobyembre ng nakaraang taon, 6 na po lang ang napiyansahan ng may-ari ng pabrika. Nakapanayam ko rin ang ilan sa mga nakalaya na mula sa kulungan. Isa-isa po kayong pinalabas. Nung nasa labas na po kami, nagkukwentuhan na kami ng mga kasama namin, makakauwi na tayo, na-rescue na tayo. Yung masakit lang talaga, sir, yung hindi namin matanggap, no? Bakit po kami yung ikinulong? Isa ang kapatid ni Alvin, hindi niya tunay na pangalan, sa mga hindi pinalad na makalabas ng kulungan. Kinailangan pa niyang mangutang para makarating ng Maynila at mapuntahan ang kapatid. Ginawa ko po, nangutang po muna ako. Nung nakalikob na ako ng halagang 15K, tsaka na po ako lumuwas. Kaso nung pagpunta ko, ang natitira na lang 41 kasi nakalabas na po yung 61. Naloko na! Nakulong pa! Ang panawagan ng mga kaanak. Ipakulong po yung mga nang-recruit at palabasin po yung mga kamag-anak po namin sa kulungan. Pebrero nitong taon, pinyansakan ng kumpanya ang karamihan sa mga nakulong at ngayong Mayo, mayroon daw ulit mapipiyansakan. Kabilang dito ang kapatid ni Alvin. Binantayan ng resibo kung tutupad ba sa usapan ang employer. 4 na oras din na lumipas, dumating na rin ang kanilang pinakahihintay. Kasama ang resibo, agad na nagtungo sina Alvin sa RTC para kunin ang release order. At noong May 27, 2024 naman, nakapagpiyansa na rin ang 8 pang trabahador sa tulong ng kanilang dayuhang employer. Masaya, ma'am, at saka gusto ko pong ipakulong po talaga yung nag-recruit po sa kanila. Sobrang happy po, ma'am. Sa totoo lang, hindi talaga ma-explain yung ano ko ngayon, yung happiness ko. Kasi makakalabas na talaga yung asawa ko. Kikindig ka. Yes, tulungan tayo. Kahit anong pambabanta nila, papakulong natin sila. Para sa mga natira pa sa kulungan, nangako ang employer na sasagutin din daw nila ang piyansa ng mga ito. Aantayin ko pa rin po yung sinabi sa akin at pinangako sa akin ng attorney na pag nakapasa po ako ng release order, bibigay po siya ulit ng pampiyansa. Susunod! Ang tanging nais ngayon ng mga biktima at ng kanilang pamilya, mapanagot ang mga recruiter. Pero nalaman namin na ang abogado ng peking pagawaan di umano ng sigarilyo sa Pangasinan at ang abogado ng mga recruiter ay iisa lang? Matapos ang treatment sa isang beauty clinic, unti-unti lang napansin ng biktima na tila nawala ang kanyang beauty. May ebidensya, resibo,